Nagsisimula ang chapter na ito sa pagsasanay ni Rem kay Enshred. Sinabi ni Rem na ang mga tao ay mayroon ng brute strength sa oras ng krisis. Ang brute strength ang siyang nagpapalabas nito kahit sa normal na panahon. Para rito, mahalaga ang focus at pakiramdam. Sa tingin ni Enshred, marami siyang natutunan kina Oden at Jackson. Salamat sa pagsasanay ni Oden, nagkaroon siya ng sisidlan na makatiis sa lakas. Handa na siya ngayon. Sabi ni Rem, ang kulang na lang ay paniniwala, sapat na para pasabugan ang puso ni Enshred nang hindi ito tuluyang masisira. Sinabi ni Enshred na gawin niya na ito. Nagsimulang bumilis ang pagtibok ng puso ni Enshred. Sa isip niya, ang mabilis na pagtibok ng puso ay parang nararamdaman niya ang tibok ng puso ni Rem na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Napagtanto ni Enshred ang pakiramdam. Sinabi ni Rem kay Enshred na dahan-dahan lang, isang kapat lang ang ginawa niya. Kapag nagkamali si Enshred, paputok ang puso niya at mamamatay siya. Damang-dama ni Enshred ang pagtibok ng puso. Sinubukan niyang pasabugan ang kanyang puso. Lahat ay nanunood ng may pag-asa. Nang mapansin ang tibok ng puso ni Enshred, sinabi ni Rem na tila walang saysay ang kanyang pag-aalala. Tinanong niya si Enshred kung bakit wala siyang magawa. Sabi ni Rem, gaya pa rin ng dati, biglang nagiging henyo si Enshred tapos biglang hawantong sa isang pader. Sa galit, tinanong ni Rem si Enshred kung sinasadya ba niya siyang pinaglalaroan. Sinabi ni Oden na hindi niya rin iyon maitatanggi. Sumang-ayon si Jackson kay Oden. Sabi ni Ragnar na may ganoong pag-uugali nga ang pinuno ng squad. Sabi ni Enshred, ang kontrolin ng puso sa unang pagkakataon ay napakahirap. Sinabi niyang seryoso siya sa ginagawa niya. Nang marinig iyon, nagpakita si Rem ng sobrang pagkayamot. Sinabi ni Rem kay Enshred na ulitin niya ito. Pagkatapos, bumaba ang gabi at dumating ang susunod na araw. Nang may pagkayamot at galit, tinanong ni Rem si Enshred, ano ba ang ginagawa mo? Ginagawa mo talaga, di ba? Sumigaw si Rem at sinabihan si Enshred na subukan ito ngayon. Sa ganoong paraan, dumating muli ang isa pang gabi. Seryosong nawala na si Rem ng pasensya at, habang sumisigaw, sinabihan si Enshred na seryosong subukan ito ngayon. May isang tao mula sa Tolda na nagsabing hindi niya alam kung ano ang ginagawa nila. Sinabi niyang hayaan siyang matulog. Sa pagkabigo, iniwan ni Rem si Enshred sa labas at pumasok sa Tolda. Tinanong ni Cry si Rem, paano ang pinuno ng squad? Sabi ni Rem, sinabi ni Enshred na magwawasiwas siya ng kanyang espada. Sabi ni Jackson, sa puntong ito, hindi ba't walang silbi na ang pamamaraan ni Rem? Hayaan mo na lang akong mauna sa pagsasanay ko kay Enshred. Tinawag ni Rem na hanggal si Jackson at sinabihan siyang huwag magsalita ng masama. Dapat lang siyang maghintay sa kanyang pagkakataon ng tahimik. Sabi ni Ragnar, kung hindi problema sa motibasyon, kung gayon kasalanan iyan ng guro. Tinanong ni Rem si Ragnar kung gusto niyang matulog ng mabilis. Sa isip ni Rem, ang brute strength ay orihinal na pamamaraan ng kanilang tribo. Binago niya ito ayon sa kanyang gusto. Sa una, sinasabi ng ritual ang galaw ng puso. Pagkatapos noon, dapat lokohin ang puso. Dapat itong pukawin sa pamamagitan ng pakiramdam. Ngunit kahit ilang beses subukan ni Enshred, hindi niya lang talaga makuha. Kahit na ang mga taong tribo na gumamit ng mga ritual, wala sa kanila ang nakabisado ito sa unang subok, at kahit na nagawa nila, halos nalagpasan nila ang kabilang buhay dahil sa isang maling hakbang. Nagpasya si Rem na huwag magmadali. Alam na ito ni Rem. Kahit sa Heart of the Beast, matagal bago ito nakabisado ng pinuno ng squad. May sapat na kagustuhan si Enshred na matuto, kaya nagpasya si Rem na subukan. Nagpasya si Rem na bibigyan niya siya ng oras. Kung hindi pa rin ito gumana, susuko na sila. Ngunit nainas muli si Rem. Sa gabi, patuloy na iwinawasiwas ni Enshred ang kanyang espada. Naalala niya ang kanyang pagsasanay kasama si Rem. Naalala niya ang bigo na tingin ni Rem. Sinabi ni Rem na huminto muna sila sa araw na ito. Malayo pa si Enshred para magawa ito. Ngunit pinigilan ni Enshred si Rem at sinabihan siyang magpatuloy. Sabi ni Rem, naiintindihan niya ang espiritu ni Enshred, ngunit ang paggawa ng higit pa ay hindi gagana at hindi makakatulong. Nagngalit ang mga ngipin ni Enshred at sinabihan si Rem na stimulate ang kanyang puso ng mas malakas. Nang marinig iyon, nagulat si Rem. Sinabi niya kay Enshred, nakalimutan mo na ba?
Maliban kung dahan-dahan ka, paputok ang puso mo at mamamatay ka kaagad. Sa galit, tinanong ni Rem si Enshred, sinasabi mo ba sa aking patayin kita sa sarili kong mga kamay ngayon? Hindi pinansin ang sinabi ni Rem, sinabihan lang siya ni Enshred na gawin ito. Sa isip ni Rem, bakit? Kahit na pumayag ako, sa katigasan ng ulo ni Enshred, hindi ako umaasa na makakabisado niya talaga ang Heart of Brute Strength. Sa isip niya, maaaring mamatay pa nga si Enshred. Kahit na hindi siya mamatay, magtatapos siya sa pagiging Pyle. At hindi siya ang mamamatay kundi si Enshred. Sa kabila ng lahat, ayaw ni Rem na tanggihan ang utos ni Enshred. Diniinan ni Rem ang puso ni Enshred ng malakas. Sa isip ni Rem, sige, kung ganoon, tanga ang pinuno ng Squad. Nagtataka siya kung gaano kalayo ang mararating ni Enshred. Pinipilit ni Enshred ang sarili niya dahil naniniwala siya sa isang bagay. Mas pinalakas pa ni Rem ang pag-stimulate sa puso ni Enshred. Tiniis ni Enshred ang matinding sakit ng hindi nagpapalabas ng kahit anong tunog. Pagkatapos, ngumiti si Enshred at sinabi, oo, ito ang tamang sagot. Nagulat si Rem nang marinig iyon. Nagsimulang masira ang puso ni Enshred. Umuubo siya ng dugo. Nang makita iyon, natakot si Rem. Sinubukan niyang alisin ang kanyang kamay, ngunit agad siyang pinigilan ni Enshred. Ngunit agad na pinaghiwalay sila ng iba pang miyembro ng Squad. Tinawag ni Ragnar si Rem na ulol. Tinanong ni Oden si Rem kung ano ang ginawa niya. Nanatiling hindi gumagalaw si Enshred. Nagsimulang pumikit ang mga mata ni Enshred at pagkatapos ay tumigil ang kanyang puso, at dumating si Enshred sa mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sinabi ng misteryosong nilalang kay Enshred na hindi niya maintindihan, na ang araw na ito ay hindi isang pader. Sinabi ni Enshred na siya ang magdedesisyon niyan. Tinanong ng nilalang si Enshred kung ano ba ang iniisip niya. Nang may kumpiyansa, sinabi ni Enshred, para makabisado ang brute strength, ginamit ko lang ang paraan na pamilyar ako.